Unang araw pa lang, umabot sa mahigit 147 ang naghain ng kanilang Certificate of Candidacy sa Municipal Comelec Office, Baler Municipal Hall para sa Barangay at Sangguniang Kabataan Elections nitong Lunes, ika-28 ng Agosto. Bago magsimula ang araw ng pasahan ng COC, patio na nang nagsagawa ng paghahanda ang Comelec ng Baler sa pangunguna ni Ms. Alma Broqueza, Election Officer 3, sa pamamagitan ng pagsasagawa ng briefing sa mga barangay. Sa preparation po para sa filing ng candidacy, before po dumating yung araw kahapon, nagkaroon po ako ng briefing po sa ating mga barangay. At bago po sila mag-fill out ng form ng COC, nabigyan na po natin sila ng briefing kung paano po ito fill out at ano po yung mga kailangang doon sa COC. So, pagdating po nila dito sa ating tanggapan ay alam na po nila, bago po inotaryo, ay alam na po nila kung alin ang dapat i-fill out na mga data doon sa COC. Pagdating naman daw sa proseso nila sa mga naghain ng COC, With regards naman po doon sa paano po yung pagtanggap namin ng Certificate of Candidacy nila kahapon, dahil kahapon po yung first day, ang ginawa po ng aming tanggapan ay nagbigay po kami ng logbook doon po sa watchman ng munisipyo kung saan, kung sino po yung naunang dumating po sa ating munisipyo doon sa main door, sila po yung maglalogbook. According doon sa logbook po, nang pumasok po kami sa aming tanggapan before 7 o'clock ng umaga, nagbigay po kami ng mga queuing number. Nang sa ganun, hindi po magkagulo kung sino po yung nauna at sino yung nahuli. So, according to numbers po, yun po yung papasok dito sa aming tanggapan. At ang sistema po namin, i-check po namin muli kung ano po yung mga contents ng Certificate of Candidacy. After po ma-check namin yung contents ng Certificate of Candidacy, i-check din po namin sa VRS. Yung VRS po yung Voters Registration System, kung saan po malalaman kung siya ay registered voter, kung ang SK ay overage or underage, at saka yung mga pangalan po nila kung tama po. So, pagkatapos po ma-check, tatatakan na po siya ng receive, and then pipirmahan na po ng receiving officer, and then ilalagbook na po siya. bagaman madami ang naghain ng COC sa unang araw pa lang, hindi naman daw sila nagkaroon ng problema at napanatili nila ang peace and order sa tulong na rin ng mga kapulisan. Sa kabuuan, simula noong Lunes hanggang kahapon ng umaga, ang bilang na ng mga nagpasa ng COC para sa barangay at sangguniang kabataan ay umabot na sa 235 at ito ay inaasahang magpapatuloy hanggang ngayong Sabado. Inaasahan po natin na bawat barangay, hindi man isang grupo, sabihin na natin na sa isang barangay, let's say barangay 1, maaring ang mag-file diyan ay 2 punong barangay. Isang set po kasi ng kagawad ay 7. So, ini-expect natin na may mga grupo-grupo sila. Although, ang ating pong barangay election ay non-partisan. Subalit, nakikita po natin na may mga grupo-grupong nabubuo. At ito po naman ay hindi naiiwasan. Subalit, binibigyan naman po natin sila ng mga paalaala kung ano po yung hindi dapat gawin. Ano po? So, in-expect po natin na maaring hindi lamang isang grupo sa isang barangay ang magpa-file. Maaaring mga 2 hanggang 3. Hindi po natin alam kung sino pa po yung walang kalaban dahil sa ngayon po ay hindi pa nga natatapos. Nagpapatuloy pa lamang po yung ating filing of candidacy. Katulad noong 2018 election, ang voting system ayon kay Ms. Alma, Voting system po natin ay manual. Kagaya po nung 2018, ang ating pong barangay NSK election ay manual, kung saan po ay mano-mano pong isusulat ng ating mga botante ang pangalan ng kanilang kandidatong iboboto doon po sa balota. At mano-mano din po itong bibilangin ng ating mga guro. Ito po ay babasahin at itataras po ng ating mga guro. So, mano-mano po. panawagan naman ni Ms. Alma sa mga nagnanais na magpasa pa ng kanilang COC. Nais ko po muling manawagan sa ating mga nagnanais na mag-file ng Certificate of Candidacy sa ating mga barangay. Sana po ay huwag na po nating hintayin last day. At ganun naman po, muli po naming paalaala na kapag po sila ay nag-file na ng Certificate of Candidacy, sila po ay isang kandidato na, kung kaya po lahat po ng mga bawal gawin ng isang kandidato ay nagsisimula na po doon sa kung kailan po sila nag-file ng kanilang
Certificate of Candidacy. Kagaya po ng unang-una, bawal pong mangampanya, hintayin po natin ang period po ng campaign. Hintayin po natin yung campaign period kung kailan kayo dapat mangampanya. Sana po ay sundin natin ang batas upang maiwasan po natin yung magiging problema po ninyo. Unang-una po, marami na po lumalabas sa social media. Bawal din po kasing mangampanya sa social media dahil ito po ay nasasakupan pa rin ng batas. Kaya po sana iwasan po muna natin kung ano po yung bawal sa mga itinakda ng batas. At ako inyong naging tagapaghatid balita, Joshua Angara, para sa RTV News Desk.